Our littoral monitoring stations are designed to cover the choke points. Apart, yung ating mga LMS, these are land-based sensors, apart from our ship-based and air surveillance sensors. Binabantayan ng sandataang lakas ng Pilipinas ang lahat ng mga maritime choke points sa bansa. Hindi lamang ang San Bernardino Strait na sinasabing mabilis na lagusan papuntang Pacific Ocean, kundi ang lahat ng lagusan papasok at palabas ng bansa. Yes, in fact, not only San Bernardino Strait, southernmost part of the Bicol region, but the Canci also emphasizes Surigao Strait, Basilan Strait, Basilan Passage, Cebu Passage, Balabac Passage, Verde Island Passage, and up north, Balintang or Basi Channel. Ito ang sagot ng Philippine Navy matapos lumutang ang mga issue na sinasabi ng military historian na si Jose Antonio Custodio na nagsasagawa ng mapping ang China sa lugar para makapasok ang kanilang submarine. Dahil ito sa nakuhang drone submarine ng mga mangingisda sa Masbate noong nakaraang linggo. Nauna na itong sinagot ng National Security Council, pero sa ngayon ay maaga pa para sa mga ganitong espekulasyon. There are some speculations na that's the purpose of the unarmed drone para i-map out yung area yon. But ang presumption kasi ng mga sagot na ganyan, ng mga ekspertong ganito, is they're presuming this is Chinese. No? And medyo maaga pa para mailabas ng pamahalaan yung resulta ng ating forensic investigation. Samantala, ayon sa Philippine Navy, aabutin ng 6 hanggang 8 linggo ang ginagawang forensic examination sa na-recover na submarine drone ng mga mangingisda sa San Pascual, Masbate noong December 30. Matamang binubusisi ang nasabing drone upang malaman ang pinagmulan nito, layunin ng paggamit at ang technical na espesifikasyon. The analysis will examine the object's physical structure, electronic components, power source, and any possible stored data. Sabi ng Philippine Navy, base sa matingkad na kulay nito, ginagamit ang ganitong drone sa scientific research at fish tracking, pero posible din itong gamit pang militar. Madali kasing makita mula sa himpapawid ang mga ganitong may matitingkad na kulay, kaya ginagawa na daw ng Navy ang kaukulang aksyon at siniseryoso nila ito. Subalit hindi sila basta-basta maglalabas ng konklusyon base lamang sa mga pisikal na nakitang marking sa drone. While initial observations suggest that it may be a submersible used for scientific research or fish tracking, alternative perspectives point to possible military applications. It is important to emphasize two things. Number one is that your armed forces through the Philippine Navy is on top of the situation. And number two is that we are taking this very, very seriously. Noong nakaraang taon, nakakuha na rin ng Philippine Navy ng kahalintulad na mga piraso ng drone sa bahagi naman ng Northern Island at Eastern Seaboards ng bansa. Sabi naman ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, base sa physical description ng drone, posibleng galing ito sa isang mothership dahil hindi nito kakayanin ang malayo ang distansya. The absence of any attachments for airdrop capability would rule out an air launch platform. Since the wings are not foldable, then we could rule out a submarine launch method for this. So most likely this was launched from a mothership, a mother craft. It is not large enough to travel far distances. Kailangan ito na isang mothership. Dagdag pa ng opisyal, ang mga ganitong uri ng drone ay commercially available din. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.